Bumiyahe na naman kami papuntang Dagupan para pick upin na naman namin ang aking mga order na isda. At ito at kasama kong aking driver. At na makarating na kami sa Dagupan City, ito nga tumambad sa amin, napaka-traffic sobra dito. So nag-decide muna siya na kumain muna kami dito sa may Galvan Street ng pigar-pigar. Dito nyo lang naman matitikman yung mga masasarap at authentic talaga na pigar-pigar. At dito kami lagi kumakain sa Auntie Annette pigar-pigar. Dati sa kabila kami niya, huwag kayo maingay. Kaso nga kukunti ang service nila, kaya lumipat kami dito sa kabila kay Auntie Annette. Ang pigar-pigar pala, ito ay famous dish dito sa aming sa Pangasinan or street food na ginagamitan ng slice na beef or yung Carabao meat. Ayan po, napakasarap po talaga yan dito sa amin, authentic po talaga yan dito. Nilalagyan din nila ito ng mga white onions, cabbage, at pwede ka rin mag-request ng yung sasabi ng taba or yung liver. At pagkatapos namin kumain ay dumiretso na kami sa 5-star bus terminal para pick upin ko naman yung aking mga in-order na isda. At ayan nga sila Manong, tinulungan pa ako magbuhat dahil sobrang bigat nga at 4 na styrobox yung ilalagay nila sa likod ng sasakyan. At syempre, matik na yan. Bibigyan natin yan na pang yosi break nila. At na nga makauwi na ako at makarating na sa bahay. Isa-isa ko na nga po binaba yung mga styrobox. Masyado na rin kasing late at gabi na rin talaga dahil mag-aayos pa ako ng mga isda bago ako matulog. So abutin pa siguro ako dyan ng 1 or 2 PM bago matapos niyan. Isa-isa ko na rin pong binuksan yung mga styrobox para naman i-check kung may mga namatay sa mga order kong isda. Kadalasan kasi talaga sa layo rin ng biyahe, meron talagang hindi rin nakakasurvive sa biyahe. Minsan marami rin ang namamatay kaya ako ay nalulugi. Pero ganun talaga, part po ng negosyo yan eh. Kaya sa pagninegosyo ay lakasan talaga ng loob at tibay lang ang dibdib ang baon. Isa-isa ko na rin nilabas yung mga plastic ng isda at nilagay ko sa kanilang mga tank para ma-acclimate naman at hindi sila manibago sa tubig. Dahil sa layo at tagal ng kanilang biyahe at nilagay mo kaagad yan sa tubig, naku, magbebentambling yung mga yan. At ayan na nga mga katubig, marami tayong bagong isda. At ano pang hinihintay nyo, pumunta na kayo rito sa aking shop at mamili. Hindi nyo pupunta kayo dito at tatanungin nyo ako na, boss, may bago ba? Eh, saka na mga yung magtatanong kung wala na akong paninda. Meron pa mga nagtatanong na lagi sa akin na, boss, ano po mong bago? Sa kanya ako tatanungin after 2 weeks dumating yung mga bago kong isda. Siyempre wala na, ubus na. Pero meron naman akong mga customer na napanood daw nila aking video. Kaya mabilis pa sa alas 5, nandito na sila kinabukasan. At pagkatapos ko naman ma-acclimate yung mga isda, sineparate ko naman yung mga kulay ng Glow Tetra. At hindi po halatang pagod na po talaga ako dyan. Kaya yan, napapa-A na muna ako sa pagod. At ayan, hindi pa nga ako nakontento sa pagod ko, sinayaw ko na lang. Ice cream yummy. Ice cream good. Pagkatapos ko naman mag-ice cream yummy, ayan naman at iyak tawa naman ang nangyari. Dahil yung isang batch na order ko ng albino hammerhead is talagang walay namatay lahat.